sa nakita ng aking mata, nasambit ng aking bibig at narinig ng aking tainga. Gawin mo po akong karapat-dapat, Panginoon, na humarap sa inyong at magamit mo, Panginoon, bilang daluyan ng pagpapala, O Lord Jesus. Lord, use me mightily and powerfully. Hallelujah, na tanging salita mo lamang ang mumutawi sa aking bibig, na walang iba, O Lord Jesus. Lord, let your will be done, Panginoon. Sa lahat po na mayroong problema, in the name of Jesus, na sila po'y aalis sa BR na itong dala-dala yung solusyon, Panginoon. Sa lahat ng merong problema, sakit, hallelujah, physical, emotional, in the name of Jesus. Mula ngayon, Panginoon, hindi po maiksi ang inyong mga kamay. Naabutin mo po ang mga kapatiran kung merong sakit. Mula ulo hanggang talampakan, in the name of Jesus. In the name of Jesus, O Lord God. Ikaw ang aming Diyos na itinataas sa oras na ito. Walang karapatan ang kaaway na i-distract ang inyong gawain. Walang karapatan, hallelujah, in the name of Jesus. Sa oras na ito, Panginoon, hallelujah, magmilagro ka, Panginoon, sa bawat isa. Sa lahat ng nandito, Panginoon, at sa lahat ng mga kapatiran pa namin na hindi pa naka-join, O Lord God, hallelujah. Hipuin mo ang kanilang mga puso, Lord God, na sa oras na ito, muli namin silang makasama, Panginoon. Lord, hallelujah, bakuran mo po ng yung banal na espiritu ang apat na sulok ang BR na ito. At tanging salita mo lamang ang aming maririnig sa araw na ito. Lord, hallelujah, let your will be done, Panginoon. Kung durugin mo man kami, durugin mo po kami, Panginoon, na hindi po kami mawawala sa inyong paahan, mawawala sa aming pananampalataya. Ipaintindi mo po, Panginoon, kung ano po yung purpose ng sakit na naranasan po namin sa oras na ito. Lord, buksan mo po ang aming mga pusong espiritual, mga espiritual na pansalibutan, Lord. Ito po'y alisin mo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Sa oras na ito, Lord, hallelujah. Use me and mightily, powerfully, Lord God. Ikaw ang Diyos naming itinataas sa oras na ito. Wala po akong magagawa, Lord, kung wala po kayo. Kaya, Lord, let your will be done. Hallelujah, sa oras na ito. Maraming salamat, Lord God. We claim victory and we claim revival. Hallelujah, sa oras na ito. Sa panghalan mo, Lord. In the name of Jesus, we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Isang mapagpalang araw sa ating lahat, mga kapatid. To God be all the glory. Sa oras na ito, mga kapatid, excited ba ang bawat isa na makinig na naman sa kakaibang mensahe ng ating Diyos? Siguro, mga kapatid, dami na nating narinig, no? Hallelujah. How to conquer the problem, how to, paano daw natin i-conquer yung mga problema, yung mga sakit, mga kapatid. But this time, mga kapatid, hallelujah, ano ba ang purpose ng sakit sa hallelujah? Ano ba ang purpose ng mga sakit na naranasan po natin? Maraming purpose po, mga kapatid. Praise the Lord, hallelujah. Kaya nga, meron tayong tatlo dito, mga kapatid, no? The purpose of pain is not just destroy us. Tandaan po natin, mga kapatid, hindi po para i-destroy tayo, hallelujah. Kundili, para po tayo ay bigyan tayo ng lesson sa ating buhay. Bigyan tayo ng lesson. Kung baga, mga kapatid, sa testing na ito or sa sakit na ito, may lesson tayong makukuha. Alam na po natin yan kung saan po tayo patungo ngayon. Praise God. Hallelujah. Kaya dito, mga kapatid, sa ating nabasa ngayon sa book of 1 Peter, mga kapatid, chapter 5, verse 10. Okay, sabihin na natin, basahin natin dito, mga kapatid. Ulitin ko po. Hallelujah. Ang sabi dito, hallelujah. Sabi niya dito, mga kapatid, 1 Peter chapter 5 verse 10. Ang sabi niya dito, hallelujah, hallelujah, praise God. At ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kay Kristo. Pagkatapos na kayo'y makapagbabatang sandaling panahon, ay siya rin ang magpasakdal at magpatibay at magpalakas sa inyo. Praise the Lord, hallelujah. Ito po ang ating key verse na ating binasa, mga kapatid, mula kay Peter, mga kapatid, 1 Peter chapter 5, verse, hallelujah, 10, mga kapatid. Hallelujah. Ano po daw ang sinabi dito? Hallelujah, na ang mga problema ay ito pong sa sandaling panahon. Praise God, ay atin po itong maranasan, mga kapatid. Pero sa pagkaranas po natin ito, meron po tayong maintindihan ngayon, mga kapatid. Okay, example ko muna,
is literal. Itong example ko, praise God. Hallelujah. Katulad sa isang butterfly, mga kapatid, bago po yan naging butterfly, naging uod muna yan siya. At parang may panis ba na kung baga mga kapatid, hallelujah, pinagdaan pa niya yung matinding hirap sa kanyang buhay bago siya naging beautiful. Yun nga mga kapatid, naging beautiful mga kapatid. Hallelujah. Yung isang tinatawag na butterfly mga kapatid, bakit ang isang uod ay kailangan na mahirapan dumaan sa process? Hallelujah. 'Di ba mayroon tayong nakikita na cocoon o yung ano mga kapatid, parang ano ba, uod siya, praise God. Dumaan muna siya sa pagiging uod bago siya maging ganap na butterfly, no? Pwede pa siyang basta lamang siya na tubuan ng pakpak. Hindi siya pwede, mga kapatid, na tubuan siya ng pakpak tapos lilipad. Parang happy lang na walang pin. Amen? Hallelujah. Parang nakuha nyo na yata yung topic natin. Okay. Hallelujah. Hindi pwede basta-basta lamang siyang maging butterfly na hindi po siya dumaan ng pin, mga kapatid. Hallelujah. Hindi po siya pwedeng happy lang lagi. Okay? Everything has purpose. Kailangan ng mga uod na dumaan ng process ayon sa pagkalikha nila ni Lord. Amen? Sa kanila gaya ng pagpumilit na paglabas at pagbumiglas mga kapatid, palabas sa maliit na butas, di ba? Doon sa kukoon upang makalikha ni sila ng fluid na magpatibay sa kanilang pakpak. Di ba mga kapatid, nakikita nyo ba yung kukoon mga kapatid? Kukoon, yung itim mga kapatid, parang uod ba? Pero pag biakin mo yan mga kapatid, ang laman yan uod. Hindi nyo ba alam na yan po is isang butterfly yan mga kapatid? Kaya talagang pumilit silang magpumiglas doon sa loob, mga kapatid, upang maging ganap sila, upang magkaroon sila ng fluid, no? Para maging butterfly po sila, mga kapatid, no? Kaya sabi nga doon, mga kapatid, everything has a purpose, no? Kailangan lang mga uod na dumaan ng process ayon sa pagkalikha nila ng Lord. Hallelujah. Sa kanila gaya ng pag pumilit silang pumiglas, mga kapatid, palabas sa maliit na butas, makalikha sila ng fluid na magpatibay sa kanilang pakpak. Source of trivia about Chris Salis o Chick Bilo. Ito po mga kapatid, ito po. Hindi sila na-create ni Lord na basta-basta na lang nadadaan sa part ng kukoon para lang madi-destroy sila through pain bago dumating ang exciting na part na kanilang buhay. Amen? Hallelujah. They need this process to help them be stronger and more beautiful than ever before, from a chubby worm to become a glorious, beautiful butterfly. Amen? Hallelujah. Nakuha niyo po ba mga kapatid? Hindi siya basta-basta na ginawa ni Lord doon, mga kapatid. Nilagay siya doon sa kukoon para magiging stronger siya. Para magiging stronger and more beautiful than ever before. From the chubby worm to become a glorious, beautiful, and butterfly, mga kapatid. Gayon din naman sa ating buhay o bilang mga Kristiyano. Amen? Ang kagandahan lang, mga kapatid, kagandahan at kasaganaan ng buhay, sadyang pinaghirapan tayo. We don't suffer or have pain just for nothing, mga kapatid. Wala tayong masasuffer o wala tayong pagdaanan na sakit kung wala namang purpose. Every time na merong sakit na dumating sa buhay natin, merong purpose doon. Merong examination doon na dapat din nating, hallelujah, tandaan. Amen? Hallelujah. May purpose ang pain, mga kapatid. Amen? May purpose ang pain. At dito na lalabas ang tatlong ibahagi ko sa inyo na lesson in life or our life, mga kapatid. Amen? I give you 3 lesson in life, mga kapatid. Ano po ba ang lesson pagdating sa sakit? Okay. The purpose of pain is number 1, to develop us. Yung mga sakit, mga kapatid, amen,
yung naranasan natin na mga, hallelujah, hindi natin inaasahan. Yung mga sakit, mga kapatid, na parang dito lang ako. At bakit ako nasasaktan? At bakit kami naghiwalay? At bakit siya'y humanap ng iba? At bakit ako nagiging isa? Siguro mga kapatid, inalis ka sa maling tao at ayaw ng Diyos. Hallelujah, na mapahama ka sa isang taong mali. Pero ang sinabi dito, to develop us. No? Develop us. The purpose of pain is to develop us, mga kapatid. Letter A, spiritual development, yun po ang ating binabasa. And after you have suffered a little while, the God of all grace, who can call you to His eternal glory in Christ, will Himself restore, confirm, strengthen, and establish. Amen? Hallelujah. So sinabi ko kanina about po sa uod, mga kapatid, merong purpose siyang bakit siya nilagay doon, bakit siya nahirapan doon, upang ma-establish ang kanyang lakas. Amen? Kasi pilitin niyang pumiglas doon sa loob, mga kapatid. Amen? Upang siya magkaroon siya ng fluid, hallelujah, na magkaroon siya ng pakpak. At ganun din po ang buhay ng isang tao. Amen? Hallelujah. Sabi nga nila, o sabi natin, kahit sino, experience is one of the best teaching. Amen? The pain na experience is one of the best teaching. Kapag naranasan nating masaktan, natuto tayo kapag same pa rin ang reason nung nasaktan tayo. Hallelujah, na naranasan natin. Marahil, mga kapatid, di pa tayo natuto. Hello? Hindi pa tayo natuto yung pagkakamali natin. Amen. Kaya bakit paulit-ulit akong sinaktan? Because hindi mo pa napasa yung inyong mga sakit, yung mga problema natin, mga kapatid. Kaya paulit-ulit kayong dinalo dito. Paulit-ulit akong sinaktan. Hallelujah. Kasi hindi pa tayo natuto. Hallelujah. Kailangan matuto pala tayo, mga kapatid. Amen? Kailangan matuto tayo para iba na naman yung pagsubok natin. Huwag tayong hallelujah, tinatawag, mga kapatid, na mag-stay sa isang pagsubok. Tandaan natin, marami pang pagsubok. Kailangan natin, iwali-wali din natin sarili natin. Huwag tayong mag-focus doon sa isang sakit lang. Amen. Hello? Nandyan pa ba kayo, mga kapatid? Okay, next, mga kapatid. Hallelujah. Ang sabi dito, hallelujah, hallelujah, praise God. Nandyan pa ba kayo? Marahil hindi pa daw tayo natuto. Amen? Kailangan ma-develop tayo at mag-grow at mag-level up, no? Ma-discern natin na pain. Ang pain na ito, naranasan natin yan sa part, mga kapatid. Na-develop yung spiritual natin. Lalo na sa pagdating pananampalataya. Siyempre, hindi lang tayo puro encouragement. May masasaktan din talaga. At meron talagang masasakit na salita na talagang hindi pang baby. Yes, because kaya nga sabi ko sa inyo, kung ang bata, mga kapatid, 1 years old, kinakarga, kinikiskisan pa yan, mga kapatid, hallelujah. Pero pagdating na sa 5 years old, mga kapatid, kung yan kargahin mo pa yan, hindi na yan bata. Hindi na yan normal. Kaya sa atin, hallelujah, nasasaktan tayo. Dahil nais ng Diyos, mga kapatid, ma-establish yung faith natin at yung sakit na yun ay mag-grow tayo at mag-level up po tayo. Amen? Hindi po ibig sabihin na ito talaga tong tao na to. Ay, nako, mga kapatid. Kung ganun tayo, puro tayo reklamo, lagi tayong paulit-ulit, doon tayo laging nag-level 1 lang tayo, lagi doon lang tayo, mga kapatid, sa level 1. Hindi tayo makapag-level 2. Once na, hallelujah, hindi natin tinatawag, mga kapatid, na tanggapin yung mga pagsubok na yon. Okay? Hallelujah. Sabi nga nila, kung mayroon pagsubok, harapin. Hindi natin pwedeng talikuran. Kasi kung talikuran mo, mga kapatid, lumakad ka doon, yun pa rin, the same pa rin yung pagsubok mo eh. The same pa rin yung pagtalikod mo. Kaya harapin mo. Hallelujah. Mawala din yun. Praise the Lord. Hallelujah. Okay. Hallelujah. Sa physical naman na part, mga kapatid. Okay, sa physical na part, ang muscle po natin kapag na-exercise, lalo tayong nagsimulan
pa lang, matik na yan yung pain, mga kapatid, di ba? Pag nag-exercise tayo, sino po ditong nag-exercise? Matik na yung sakit, di ba? Parang ang sakit-sakit nga talaga, mga kapatid, ayaw nang yumuko yung alaga ko kasi ano sila, mga kapatid, nag-jogging. Sa pagdating niya dito, Gine, hindi na ako makagalaw. Ang sakit ang katawan ko. Okay lang yan. Amen? Dahil, mga kapatid, praise God, hallelujah, nasisira ang structure ng muscles doon. At nag-degenerate, mga kapatid, na ma-develop ito ng bagong muscles o structure. Praise God, hallelujah. Para mas makaya na ang next week niya or activity na mas mabigat kaysa dati. Kaysa ating buhay. Magpabigat at pabigat at pabigat po yung pagsubok, mga kapatid. Huwag po kayong mag-stuck dyan sa isang pagsubok na yan. Hallelujah, kailangan dyan pa lang maka-level 2 ka na. Kaya pag tayo'y nag-aaral, talagang tutuhanin natin pag-aaral natin, kailangan mag-level 2 ako. Ayaw kong mag-laging grade 1. Kaya nga no, mga kapatid, sayang yung taon. Amen? Sayang yung taon na ginugol natin doon sa part lang na level 1 pa lang. Kaya nga, ang sabi ng Panginoon na walang pagsubok na hindi ninyo kaya. Kaya the pain, mga kapatid, may purpose ang Diyos kung bakit tayo sinasaktan. At may purpose ang Diyos kung bakit tayo ganito. Praise the Lord, hallelujah. Kaya nga, mga kapatid, tuwing ako naggawa nito ng sermon, talagang naiyak ako. Sabi ko, hindi naman ako gumagawa ng masama, pero bakit itong amo ko? Pero sabi ko nga, mayroong purpose din ng Panginoon para mayroon din po akong testimony sa inyo. Hallelujah. Amen? Kaya nga sabi doon, mga kapatid, okay, punta po tayo sa 1 Corinthians chapter 13 verse 13. Hindi dumadating sa inyong anumang tukso, kundi yung matitiis ng tao, datapwat, tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya. Kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan paggilang upang ito'y inyong matitiis. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya mga kapatid, kung tayo'y may pagsubok, ibig sabihin lang meron tinatawag na teaching, mayroong pagtuturo sa atin na dapat natin itong ma-level up. Amen? Kunting pagsubok lang, mga kapatid, no? Pag ikaw talaga ay Christian talaga, mga kapatid, alam mo na hindi ka na sa Bisaya pa, hindi ka na makuratan. Hindi ka na mabigla pagdating sa pagsubok. Katulad sa akin, sinubok ako, mga kapatid. Yes, no, maiyak ako talaga, mga kapatid, lalo na parang talaga yung amo natin, no, kanang yung feeling niya ba parang pero sa sarili ko ba natatawa ako na sabi ko, ito yung binasa ko, Lord. Gusto ng Panginoon na ma-level up ako dito. Hanggang ngayon, mga kapatid, hindi natuloy ako mahiya sa amo ko para bang nawalan ako ng pero nandoon pa rin yung respeto ko sa kanya. Pero pag magalit siya, mga kapatid, parang tatawanan ko na lang. Hindi katulad sa kasama ko dito, na takot siya. Sabi ko, ba't matakot ka? Tao lang din sila, kumakain din sila ng kanin, kumakain lang din tayo. Hindi naman tayo habang buhay dito, ba't takot ka, ganun ba? Kaya nadidevelop yung ko, mga kapatid, hindi ako natakot sa kanya. Kahit anong ginagawa. Kasi minsan yung mga alaga kasi dito, mga kapatid, is tinatawag na sinungaling talaga. No? Sinungaling sila, mga kapatid. Liman mo yung mga sinasabi sa alaga niya, tapos akala natin maniniwala yun sila sa atin. Hindi. Ang paniwalaan nila, yung anak nilang sinungaling. Katulad sa kanila. Pero yun nga, pinag-pray lang natin. Ayan. Kaya sabi na spiritual development. Kaya doon ako natuto, mga kapatid. Kaya nga, sabi ko, kasi sa isip ko lang, pero hindi ko sinabi sa amo ko. Sasabihin ko na talaga to sa amo, uuwi ako. Hallelujah. Minsan, mga kapatid, pag galit tayo, gusto kong umuwi. Sana hindi na lang ako bumalik, pero kailangan pa talaga tayong magbukod, mga kapatid. Okay. Hallelujah. Kasi nagawa ko lang na instruction o lesson yung naranasan ko, mga kapatid. Letter B po, mga kapatid. Okay. Ang spiritual po, mga kapatid, spiritual pain, mga kapatid, ito po, mga kapatid, yung mga sakit about po sa ating pag-exercise ay same din po sa ating spiritual life. Amen? We become stronger after suffer and pain, mga kapatid. Amen? From pain to gain, because sabi na nga nila, no pain, no gain, mga kapatid. Amen? Kung hindi tayo walang sakit, ay wala ding gain, mga kapatid. Amen? Letter B po, moral and character development. Moral and character and development, mga kapatid.
Not only so, but we also glory in our suffering. Amen? Huwag po tayong magsabi na lagi na lang akong pinagdaanan nito. The same pa rin nung dati. Yung mga pagsubok ko nito, the same pa rin ngayon. Siyempre, hindi ka nakapag-level 2 eh. Siyempre, doon ka pala, paulit-ulit ka kung ano yung weakness mo, doon ka talaga ulit-ulitin talaga yun. Hanggat matapos mo yun. Hanggat, hallelujah, mga kapatid na, hallelujah, mapasa mo yun. Kasi kung hindi mo talaga yun mapasa, wala pang pagsubok na iba. At paulit-ulit mo yung maranasan na parang masasabi mo, ito na lang lagi yung pagsubok ko, wala na bang iba dyan? Hanap ka pa ng iba, hindi ka pa nga nakapagtapos sa isang pagsubok, hindi ka pwedeng mag-grade 1 kung hindi ka pa nakapag-exam at hindi mo napasa yung exam na yun. Amen? Okay, Romans chapter 5 verse 3 mga kapatid. Ang sabi, at hindi lamang gayon kundi naman nangaggalak tayo sa ating mga kapighatian na nalaman ang kapighatian ay gumagawa ng katiyagaan at sa katiyagaan ng pagpatunay at ang pagpatunay ng pag-asa. Amen? Hallelujah! The patience experience hope, mga kapatid. Amen? 5. At ng pag-asa ay hindi humihiya sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay nabubuhos sa ating mga puso sa pamagitan ng Espiritu Santo na naibinibigay sa atin. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya ito pong moral and character development, mga kapatid. Letter B po, moral and character development. Siyempre, habang naituwid tayo, trupin mga kapatid, di ka lang dapat napapalit kay Lord, kundi nagbabago din ugali natin. Kung ugali natin dati, hallelujah, madaling magalit, siyempre, kung gusto mo mag-level up, marunong ka nang magtimpi. At marunong ka nang, hallelujah, iyuko na lang yung sarili natin. Amen? Kung yung dati madali ka lang ma-disappoint, mga kapatid. Mga kapatid, yung ating faith, mga kapatid, hindi na natin masunod yung kalooban ng Diyos. Ngayon, ipag-pray mo, Lord, turuan mo nga ako, Panginoon, na maipasa ko to. Kasi hanggat hindi mo yan maipasa at hanggat hindi ka marunong magtimpi sa sarili mo, yan ay ulit-ulitin kang galitin ka sa kaaway. Kundi ang kaaway din, mga kapatid, yung emotional mo. Yung sarili mo rin naman. Lagi kang sinasabihin, hindi ka karapat-dapat, ganito, ganyan. Kasi doon ka mahina eh. Lagi kang inuulit-ulit. Paano ka magiging grow kung hanggang doon ka lang? Amen? Hallelujah. Kailangan turuan natin ng ating sariling magbago. Kung gusto nating mag-level up. Pero kung ayaw mo naman, sige, stay ka lang dyan. Stay lang tayo. Kung ano tayo talaga. Ganito talaga ugali ko. Madali akong mainis. Madali akong magalit. Hindi ako makapagpigil pag nasagalit ako. Dyan ka lang talaga. Pero once nasabihin mo, Lord, igugro mo nga ako. Uy, bakit ito na naman? Ang sakit naman ito. Hindi ka nakapasa doon. Balik ka na naman sa uno. Ganun po, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Kailangan nagbago yung ugali. At tinuturuan tayo ng Lord na maghintay sa tamang panahon. Magtiyaga hanggang makamit natin yung success, no? Magtiyaga, maging mas mabait pa tayo. Hindi yung tinatawag mga kapatid na, yes, naglilingkod ako, mas lalo man tayong nagmaldita noon, nagmaldito, o naging pride na noon. Imbis mas lalo tayong magtiyaga, at mas lalo tayong mabait, at mas lalo tayong magmahal, at mas lalo tayong maawa. Hindi naman tuloy tayong naawa, imbis nasa Panginoon na tayo naglilingkod. Hello? Sabihin mo na sa partner mo dyan, parang sa'yo na yung message ngayon Okay, dito mga kapatid. Praise God, hallelujah. Kailangan magtiyaga. Ang mga Christian, mga kapatid, kailangan mas lalong bumait. Hindi yung mas lalong tumapang. Tumapang yung ugali at hindi na natin, hallelujah, mayroon nang nagkaroon ng pride. Full. Praise God, hallelujah. Sabihin nyo na, parang para sa'yo na to yung salita yata ng Panginoon, para sa ating lahat. Okay. Turuan tayo ni Lord. Bakit daw, mga kapatid? Okay, moral and character development. Tinuturuan tayo ni Lord, mga kapatid, na maghintay. Siyempre, maghintay tayo. Maghintay, magtiyaga,
at maging mas mabait at lalong magmahal kahit sa mga taong di kaibig-ibig. Hello? Hallelujah! Sa mga taong hindi kaibig-ibig. Ibig sabihin, mga kapatid, kahit, hallelujah, ex mo pa yan, matuto mo yung mahalin. Hallelujah. Yung iba dyan, pag ex na mga kapatid, parang mortal na kaaway na nila. Hanggang ngayon, mga kapatid, hindi pa rin nakapag-move on. Talagang, kung marunong pa lang ako, siguro mga kapatid, yung iba, marunong ako mamarang, barangon na kita. Yun ang mga salita sa mga, mga kapatid. Talagang hanggang ngayon, hindi pa nakamove on. Hallelujah. Sino po ditong galit pa hanggang ngayon sa kanilang mga ex daw be? Taas yung mga kamay. Hindi kayo magtaas. Akala nyo hindi alam ng Panginoon. Alam yan ng Panginoon, mga kapatid. Na hanggang ngayon, dala pa ninyo yung sakit na yun. Hallelujah. Kahit ayaw nyong aminin. Hallelujah. Pero yung puso nyo, galit pa rin kayo. Sabi nyo, hallelujah. Hallelujah. Gusto nyo mag-revenge, mga kapatid. Praise the God. Hallelujah. Kaya nga, mga kapatid, kailangan matuto tayong umibig kahit hindi kaibig-ibig. Kahit nasaktan ka man, kahit iniwan ka na mayroon kayong anak, okay lang yan. Ipakita mo na itong anak ko, blessing ito. Minsan kasi, pagdating sa anak mo ay galit na galit ka, sinama mo pa yung anak mo. Ikaw ang dahilan, ganito, ganyan. Naku, blessing yung anak natin, mga kapatid, kung iniwan man tayo sa mga ex natin. Huwag talaga nating idamay yung anak natin. Kasi minsan, mga kapatid, yung anak yung pinaggalitan natin, no? Praise God, hallelujah, nawa, walang ganito. Okay. Sabi dito sa Psalms 30 verse 5, mga kapatid, weeping may stay for the right, but rejoicing come in the morning. Praise the Lord, hallelujah. Okay lang umiyak. Amen. Pero pag umaga na naman is bagong umaga. Bagong pag-asa naman. Amen. Okay lang umiyak at masaktan, pero babangon ka din. Amen. Pagkatapos ng iyak mo, mga kapatid, yes, nagmumukmuk ka, hallelujah. Pero, hallelujah, ilabas mo lang yung sama ng loob mo. Pero huwag kang mag-stay doon na lagi na lang sama ng loob yung nasa puso mo. May kausap pa ba ako? Hallelujah, naka-live pala tayo sa YouTube, mga kapatid. Okay, praise God. Sabi dito, mga kapatid, hallelujah, okay lang umiyak. Amen. At masaktan. Pero bangon ka din. Hallelujah. Huwag ka na lang sabi doon, mga kapatid, pag nasa ka, mga kapatid, hallelujah, ay liligid ka na lang din. Bangon ka. Pag nadapa tayo, bumangon tayo, mga kapatid. Huwag po nating hayaan na padapa-dapa na lang din tayo, mga kapatid. Yung sakit, natural lang yan. Minsan hindi natin alam paano natin i-manage. Kaya sabi nga ni Joshua, mga kapatid, na pag-aralan mong mabuti, araw at gabi ang salita ng Diyos. Dahil dito, makikita mo kung ano ang purpose, bakit ka nasasaktan. Kung ano yung lesson na nakukuha mo doon sa pagkadaging nasaktan ka. Amen, mga kapatid. Hallelujah. Maraming purpose, mga kapatid. Amen. Pagkatapos nating hallelujah, magmumukmuk, lumabas ka. Lumabas ka sa bahay ninyo. Mag-shopping ka. O biking ba kayo, mga kapatid, or hiking. I-relax din natin ang sarili natin, no? Huwag tayong mag-stay sa loob lang ng kwarto para lang maging pangit tayo doon. Ipakita mo na kaya mo yun. Kasi yung pagsubok na yun, pag nakita na naka-level 2 ka na, hallelujah, tandaan mo, mayroon pang mas higit pa doon. At takot ako dito, Sister Jeannie. Dito lang ako sa level 1, Hindi ka talaga uunsa dyan. Amen? Tandaan nyo, mga kapatid, ang level 1, hindi ka pa nakapasa, huwag kang umasa may level 2. Huwag kang umasa na mayroong level 2 na hindi mo pa nga napasa yung level 1 na pagsubok or sakit na naranasan natin. Amen po ba? Hallelujah! Hallelujah! Praise God! Amen po ba, mga kapatid? Praise God, napakainit pala talaga dito sa labas. Kaya ito talaga yung nakipaglaban po ako dito sa labas, mga kapatid ba? Ayan, hallelujah. Kaya hindi naman to palagi. Okay, basta bahala na ako maingay dito. Okay, okay lang umiyak, mga kapatid. Tandaan po natin. Sabi na, mahina ka kasi umiyak ka. Ako, mga kapatid, pag umiyak talaga ako, pero magtago ako sa CR para hindi ako makita pag nasasaktan ako sa amo ko. Pero pagkatapos, pahid naman sa luha. Punas luha, mga kapatid. Tapos parang wala lang. Naghilamos lang ako. Sabi ko, Lord, ikaw lang nakakaalam sa sakit na ito. Amen? Hindi po ako nag-revenge sa amo ko kasi amo ko siya eh. Pero alam niya, nasasaktan ako. Kasi sabi ko sa amo ko, pag ako nasasaktan, wala kang ibang naririnig sa akin. Kundi ako, wala akong masasabi. Kasi sino ba naman ako?
Di ba ganun mga kapatid? Dito mga kapatid, ano po yung moral reason? Okay, moral and character development. Pag tayo nasasaktan, huwag po tayong magbukmok sa isang kwarto, mga kapatid. Kung may pira ka pag shopping, kung wala naman, adto lang kag kuan, park ba? Adto punta ka sa park. Kung meron kang maraming pira, punta ka sa mall, shopping ka doon. Kung meron kang bike, mag-biking ka. Hiking ba ron? Yun, pag nasasaktan ka. Amen? Huwag kang find your passion, mga kapatid. Hanapin mo yung passion mo kung doon ka masaya. Huwag kang magmukmok doon dahil sa isang pagkakamali or isang tao na nakapasakit sa iyo. Kasi yan minsan mga kapatid, naging tayo naging comfort zone natin yung sakit eh. Hindi natin ginagawang maging tinatawag na kalakasan mga kapatid. Kaya i-testify mo ang goodness ni Lord. Amen? Through these pains, mga kapatid. Choose to be joyful in the mind of pain. Be bitter, no bitter, mga kapatid. Amen? Hindi mapait, kundi mas maganda, bitter or not bitter, mga kapatid. Amen? Sabi nga doon, mga kapatid, sa isang salita, no pain, no gain, mga kapatid. Kaya kung merong sakit, meron din tayong gain. Meron tayong tagumpayan. Okay, number 2 na po, mga kapatid. The purpose of pain. Hallelujah. Number 1, the purpose of pain to develop us, mga kapatid. Letter A, spiritual development. And letter B naman, moral and character development. Okay, yun po ha. Kasi kung nandyan po si Sister Alma, pwede pong i-take note mo yan. ABCD po yan. At number 1 lang po at number 3 lang po tayo ngayon. The purpose of pain is, number 1, to develop us. I-develop tayo. Yung faith natin o yung sa pamagitan ng mga pagsubok. Letter A, yun pong development o spiritual development. And then letter B, moral and character development. Sabi na natin doon at narinig na. Okay, number 2, parang ang haba pala nito. At hindi pa tayo tapos, number 2 pa pala. Okay, hallelujah. The purpose of pain is to direct us. No? Dinadirect tayo sa pamagitan ng pagsubok. Okay, Romans 8, chapter 8, verse 28, and we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Okay, hallelujah, praise God. Akala ko malamig mga kapatid, pero ayan, nadidistract ako sa kainit ba? Okay, okay, to direct us mga kapatid, hallelujah, to direct us, hallelujah. The purpose of pain, to direct us mga kapatid. Direction and redirection, mga kapatid. Hallelujah. Ano po daw yung pain? Direction and redirection ni Lord ang pain. Praise God. Hallelujah. Sample lang mga kapatid about kay Joseph. Si Joseph po mga kapatid, hallelujah, nakakatakot yung pain ni Joseph. Joseph na the dreamer mga kapatid. Amen? Hallelujah. Naranasan na niya sakit na damdamin. Gayon din ang physical niya at sa kanyang dignidad o moral. Pero lahat pala ng sakit doon, mga kapatid, ay dinay-direct o dinay-direction siya and direction ni Lord sa kanya. Ano daw? Direction and redirection ni Lord sa kanya. Okay, letter A po mga kapatid. About po kay Joseph ha. Joseph na yung ating yung pag-usapan ngayon. Sa physical. Oh, letter A. Sa physical. 'Di ba? Nababasa natin sa Genesis, Genesis. Inihulog sa balon si Joseph. Naglakad mula sa Shechem, Canaan to Egypt. Okay? Yun po ang letter A, mga kapatid. Physical. Naabyo siya, physical, mga kapatid. Ang pinakasakit pa, kasi kapatid pa niya. Amen? Letter B, sa emotional o damdamin. Na-abuse mga kapatid si Joseph. No? Sa emotional. Ano po daw ginagawa? Hallelujah. Pinagtulungan ng kanyang mga kapatid. And sold to slavery. Diba? Kapatid lang ginamit siya sa sakit na yon. Ang purpose mga kapatid, bakit ginamit yung sakit na yon upang, hallelujah, ma-redirect o redirection ni Lord. Kasi nga nanaginip si Joseph na maging leader po siya. At lahat ng mga kapatid niya, pati papa niya, lumuhod sa kanya.
Pinapakita sa kanya na yun ang mangyayari. Pero hindi ibig sabihin na direct siya doon maging hari. Meron siyang process, mga kapatid. Amen? Letter C, moral. Pinagbintangan siya. Nag-abuso o naripis siya, mga kapatid, sa asawa ni Paraon. Kung naalala niyo, mga kapatid, hallelujah, ano, ano ba yung topic na yun, mga kapatid? Talagang pinagbintangan siya sa moral, ha? Letter E, physical. Letter B, emotional o damdamin. Letter C is moral, mga kapatid. Pinagbintangan siyang nag-abuso o ripis ng asawa ni Paraon. Pero, yung sakit, ang sakit kaya noon, mga kapatid. Pero tayo, mga kapatid, kunti lang, wala na tayo sa paglilingkod sa Diyos. Paano tayo magiging Joseph nito? Saka kunti lang, mga kapatid. Kaya nga, sa aking sarili, sabi ko rin, paano ba to? Kakunti lang pala nito. Pagsubok to, nakakahiya naman. No? Sa kunti lang sa atin, kaya meron tayong salita ng Diyos na hinuhubog tayo. Hallelujah. Dinidisiplina tayo. Para mga kapatid, hallelujah, tayo'y matuto. Hallelujah. Kung hindi nabinta si Joseph sa mga Israelita, mga kapatid, di siya makakarating sa Egypt. Kung saan matutupad ang panaginip na ibinigay ng Diyos sa kanya. Kung saan magkakasaganaan o kung saan magkaroon ng kasaganaan sa gitna ng hallelujah, sa gitna ng kagutuman, mga kapatid, na maging dahilan na maligtas ang buong sambahayan ni Joseph. Kung hindi siya dumaan doon, no? Na-abuse siya, mga kapatid. Amen? Emotional, damdamin, pati kapatid niya. Pero tayo, mga kapatid, talagang pag tayo siguro. Pero ako, mga kapatid, dami ko nang naranasan, pero alam kong naranasan ko lang yun para mayroong purpose ang Diyos. Hindi ako galit sa mga tao na naninira sa akin. Nawa ganun din po tayo, mga kapatid. Amen? Gawin natin silang, tinatawag na stepping zone or ayun po ang lakaran natin ba, yung pagdating sa sakit, mga kapatid. Sakit na mga pananalita lang. Ito talaga yung naranasan ni Joshua, mga kapatid, o Joseph pala, mga kapatid, the dreamer. Siya po talaga yung nahirapan. Pero alam nyo ba, kung hindi ito nabinta si Joseph, mga kapatid, hindi siya makarating sa Egypt. Kaya kung saan magkaroon ng kasaganaan sa gitna ng kagutuman, mga kapatid, maging dahilan na maligtas ang buong sambayanan. Kaya tanggapin natin ang hamon ng kahirapan na dinadaranas natin. May purpose si Lord, mga kapatid, na inalis sa kanyang maling tao o maling relasyon, sa maling career mo, of course, sa maling kaibigan mo, or impluensya sa maling lugar o opisina natin. Merong taong inalis eh. Bakit? Hallelujah. Mali kasi. Mali. Kaya huwag nating ipilit. Huwag nating ipilit doon sa mali. Kaya minsan kasi tayo'y gusto, yun talaga yung gusto ko. Wala nang katulad sa kanya. Wala kang katulad. Wala nang Ay, nakapawit tuloy ako. Praise God. Mainit kasi dito eh. Okay, mga kapatid. Pag dinalis tayo sa isang tao na yon, hallelujah, praise God, inalis tayo sa maling tao. Yun po yung purpose. Yes, masakit. At nagdadalamhati tayo. Mga madali lang yun, mga kapatid. Mawawala din yun yan. Okay? Yung mga mali na yun, mga kapatid. Amen? Mayroon tayong trabaho na gusto natin na matapos tayo dito sa trabaho. Pero, hallelujah, hindi tayo binigyan ng tinatawag ko, hindi tayo nagtagumpay sa trabaho na yun. Kaya sa una, mga kapatid, masakit. Pero sa huli, ma-realize po natin na masasabi, thank you, Lord. Baka masabi mo pa, buti na lang, hindi ko nakatuluyan yung lalaking yan. Baka kundi pangsimbag niya ako. Sabi nga sa ating key verse, all things work together for good talaga. Amen? Kaya hindi tayo mamimilit, no? Okay, yun po ang number 2, mga kapatid. Okay, number 3 na po. Number 3, discipline, mga kapatid. Itong disiplina talagang mahirap to sa iba eh. Ayaw nga nilang magpadisiplina eh. Pero mga kapatid, alam nyo ba, ang pinakamaganda, tanggapin natin kung anong disiplina na meron ipahayag sa Diyos sa atin. Bakit? Doon tayo matuto at doon tayo mag-grow.
Bakit? Yung disiplina na yun, hindi yun para kay brother, kay sister. Para yun sa atin. Discipline. Ang disiplina kasi mga kapatid, wala talagang disiplina na hindi masakit. To discipline us. Masakit talaga yun mga kapatid. No? The purpose of pain is not just to develop and direct us, but also to discipline mga kapatid. Siyempre, pag bawal na mga kapatid, bawal talaga. Pero minsan mga kapatid, magpipilit pa tayo eh. Ito na talaga, Lord. Gusto ko talaga to, Lord. Kaya, ang Panginoon, mayroon siyang, sabi niya, pwede niya sa kanya kung oo, sa kanya din ang hindi, mga kapatid. Siya pa rin ang magpapasya, hindi tao. Amen? Hallelujah. Gusto mo man, pero hindi gusto ng Diyos, mga kapatid. Kaya nga, sabi dito mga kapatid na, hallelujah, na hindi sa lahat ng gusto mo, kasi sabi nila, ibigay lang daw sa ating Panginoon, ay tumawag lang tayo sa Panginoon, at siya din sasagot. Siyempre, kung mapahama ka naman, ay hindi talaga yan hindi talaga papayag ang Panginoon doon. Ganon tayo kamahal ng Diyos, mga kapatid. Kaya nga, sabi niya sa 2 Corinthians chapter 1:20, for all the promises of God find their yes in Him. That is why in the true Him that we utter our even to for His glory, mga kapatid kong minamahal. Praise God. For the glory of God. Ina-answer lang po tayo ng ating Panginoon ng yes because of His favor and love toward us. And His promise are true. He has given our heart desire, and He know if it is the right time to give it based on His will, mga kapatid. Amen? Based in His will, mga kapatid. Hindi po tayo pwedeng maguna. Kaya nga, doon sa number 1, matuto tayong maghintay. Amen? Kung yung sakit na yan, mga kapatid, hallelujah, kung anumang sakit na meron sa atin, may dinidisiplina man ang Diyos sa atin sa pamagitan ng kanyang salita, tanggapin natin. Okay, number 4, last but not the least. Pasensya na po kayo na napahaba pala yung ating word of God. Okay, number 4 na po. Last na po ito. Okay, the purpose of pain is to destin us. Amen? Letter A, to destin us to victory. Praise God. Sinong gusto ditong maging victorious, mga kapatid? Taas yung kamay. Last naman po ito, mag-participate po kayo at baka tulog kayo. Okay. Sino po ditong nais? Hallelujah, mag-victoria. Victory. Wala po ba? Ay, tapusin na natin ito kasi hindi naman pala kayo, hallelujah. Wala ba dito, kapatid? Narinig pa ba ako? Ako na lang yung nagsalita. Sino po dito ang gusto mga kapatid na maging victorious ang buhay niya? Ay, wala palang tao dito. Tapusin na natin to Pastor Carlo. Nandiyan pa ba kayo? Wala talagang nag-react sa taas. Ayan, Sister Popsicle lang ba? Amen. Salamat. Ayan. Praise God. Hallelujah. Okay. Ayan, salamat. Talagang participate kasi kayo kasi ang hirap kaya dito magsalita na nagipaningot baya ko diri nya waday mo kadungog na ako. Simpre, pangutanon gyud ta mo nasabtan ba gyud din nato. Okay, salamat Sister Trishada. Dilaw lagi tang Sister Trishada. Okay, to destin mga kapatid. Okay, the purpose of pain to destin us. Okay? To destin us to victory. James chapter 1 verse 12, blessed is the one who perseveres under the trials because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. Amen? Hallelujah! Mapalad pala tayo, mga kapatid. Mapalad yung mga taong nakaranas ng mga kapighatian. Kaya mga kapatid, i-enjoy pala natin yung mga sakit, yung mga pain, hallelujah, na naranasan natin. Mapalad ang taong nagtitiis sa tukso sapagkat pagsubok sa kanya siya ay tatanggap ng putong na buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa kanya. Amen? Wow, thank you Lord sa pagsubok. Hindi pala tayo malungkot mga kapatid. Kaya nga iyak lang tayo pero pagka umaga, bagong pag-asa naman.
Kaya sabi sa Santiago chapter 1 verse 3, yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. Hallelujah. Isa sa mga purpose ang pain, masubok kung totoo ba ang faith na meron tayo o fake lang ito. Kasi pag fake lang ito mga kapatid, kunting trials lang, wala na tayo sa Panginoon. Ang trials at pain mga kapatid, hallelujah, ay susubok kung deserve ba tayo sa regalo na hinihintay sa atin or hinihintay natin. Deserve ba nimo na dawat kag garlan na hindi ka nga nakapasa sa grade 1 nimo nga exam? Hello? Hindi natin deserve na tumanggap ng crown or ng medal mga kapatid. Amen? Tandaan natin, hindi tayo maging deserve kung hindi natin mapasa yun. Siyempre, balik ka muna ng exam hanggat mapasa mo yun. Sabi na, ang kapal ng mukha ko, no? Papasok ako sa pag-aaral, pero pagdating sa sakit, mga kapatid, o sa pag-exam, mga kapatid, lalo na sa, ako talaga, naranasan ko talaga mag-exam nga, marami akong mali, mga kapatid, pag high school talaga. Sabi ko, ang sakit-sakit, mga kapatid, na pinapaulit ako ng exam. Kasi, pagdating kasi sa high school, mga kapatid, nandoon na yung mga crush ba, tapos nadidistract na tayo mga kapatid, di na tayo makapag-focus. Alam kong nakarelate kayo dyan. Amen? Kaya mga kapatid, imbes i-answer mo dito, answer mo doon mga kapatid. Akala mo nagsusulat pala ng love letter, oh. Di, sino ba yung makapasa doon mga kapatid? Tapos napakahirap pa talaga sa exam ng high school mga kapatid. Pero salamat sa Panginoon, kahit mahirap, ay napasa pa rin natin. Ayan, to God be the glory. Binawi naman ni Sister Jeannie. Nabawi ulit yan. Okay, next mga kapatid. Okay. Hallelujah. Kailangan deserve tayong maghintay para deserve din natin na makatanggap ng tinatawag na award. Amen po ba? Hallelujah. Okay, 1 Peter chapter 1 verse 6 to 7 mga kapatid. And all this, okay, basahin po natin sa Tagalog mga kapatid ha, kasi 1 Peter 1, hallelujah, praise God, napakainit kasi mga kapatid. Okay, chapter 1 verse 6 to 7. Ang sabi dito, na ito'y inyong totoong ikinagagalak, bagamat ngayon sa sandaling panahon kung kailan ay pinalumbay kayo sa mulit-muling pagsubok. Pinamulit-muling pagsubok, liman mo ana. Okay, 7, upang ang pagsubok sa inyo'y pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira. Bagamat ito'y sinubok sa pamagitan ng apoy ay masumpungan sa ikakapuri at ikaluwalhati at sa ikarangal sa pagkahayag ni Jesucristo. Amen? Ito pala. So don't waste your pain mga kapatid. Don't waste your pain mga kapatid. Ang pain and suffering naranasan natin, hallelujah, dahil naghahatid sa ating tagumpay. Sabi nila kanina, gusto daw nila yung victory ba? Victorious, mga kapatid. Kumbaga yung crown, mga kapatid. Dadaan muna tayo sa proseso, ha? Sabot-sabot tayo pag dali-dali. Halimbawa, ito na, last na po ito mga kapatid. Huwag na po kayong mag-alala. Magpapa-background na po tayo. Ayan. Slow motion. Ayan. Background mo naman. Okay, halimbawa, ito mga kapatid. Nagtatanong ka, praise God, hallelujah. Okay, halimbawa, sa ating paglilingkod ngayon, merong mga pagsubok, minamaritis tayo. Ang tanong, mga kapatid, magpatuloy ka ba? O ayaw mo na? Masakit eh. Pinagsabihan ka na hindi maganda? Lalaban ka ba? O hindi, mga kapatid? Nasa atin ang pagsunod o ang pagtanggap, mga kapatid. Dahil sa araw na ito, alam ko pong mayroon pa po tayong pagsubok. Hanggat hindi ka tapos at hanggat hindi tapos ang Diyos sa buhay mo, alam natin mga kapatid, na susubukin at susubukin ang ating faith sa pamagitan ng sakit mga kapatid. Sa pamagitan ng mga sakit na parang masasabi mo, paano ba ako naging Christian ako? Bakit ang dami kong pagsubok? Bakit ang dami kong pagsubok, Lord? Hindi ko to kaya, Lord. Minsan question natin ang Panginoon eh. Naglilingkod na ako sa iyo, Panginoon. Pero bakit ganito, Panginoon? Bakit ganito? Bakit ganito, Lord?
Huwag kang bibigay, mga kapatid. Kung dumaan man yung pagsubok mo ngayon, praise God, hallelujah, sa buhay mo, huwag kang sumubok, mga kapatid. Huwag kang manghina. Kung hindi mo na kaya, sa dami mo ng problema, mga kapatid, napapagod ka ba? Buksan mo ang inyong mga mata, mga kapatid. Di ba, nakatayo pa tayo? Mayroon tayong mga pagsubok ngayon. Huwag kang bibigay. Aayaw. Huwag kang magsasawa sa mga pagsubok mo ngayon. Hallelujah, praise God. Lahat tayo ay gagamitin ng Diyos. Mahal ta ng Diyos, mga kapatid. The purpose of sin, mga kapatid. Number 1. To develop us, mga kapatid. To develop your spiritually and moral character development. The purpose of sin to direct us sa pamagitan ng mga pagsubok, mga kapatid. And we know that all things work together for good para sa ating Panginoon. Kaya wag po tayong mawala, mapagod, mga kapatid. Lahat po tayo gusto nating maging victorious tayo, mga kapatid. And little bit to destin as the eternity, mga kapatid. Nais natin na magkaroon tayo, mga kapatid, ng bago, hallelujah, ng internal. Ang good news doon, mga kapatid, pagdating sa mga pagsubok, sakit, ang Diyos meron siyang sinasabi na tutulungan tayo at ihatid tayo sa tagumpay mula sa ating obstacle sa ating buhay. God will make a way, mga kapatid. Ang daan sa buhay ay makipot. Ang daan na makipot, mga kapatid, nang doon yung tagumpay. Ang maluwag ng kapahamakan, ayun po ay kapahamakan, mga kapatid. The true power of the Holy Spirit, we will overcome. We can overcome. We are overcomers, mga kapatid. For we are more than overcomers in the name of Jesus. Kaya bangon tayo, kapatid. The Lord will fight for you, mga kapatid. Salamat sa mga pagsubok, Lord, sa buhay namin. Praise God, hallelujah. Purihin natin ang Panginoon, mga kapatid. Dito po tayo nagtatapos sa oras nito. Darating ang mga umaga, mga kapatid, sa ating buhay. Kaya wag lang tayong bumitaw sa mga pagsubok. At huwag tayong magsasawa na subok at subukin tayo. Hindi tayo dapat mapapagod. Huwag tayong lumayo sa ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sa salita mo, Panginoon, sa oras na ito. Salamat, Lord, sa mga temptation na hindi namin ikakasakit, Lord God. Pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon, na nandito ngayon. Salamat, Panginoon, sa akin. Salamat sa mga sakit naming naranasan, O Lord God. Pagpalain mo ang bawat isa na nandito, Panginoon. Kung sila man po, Lord, ay merong mga problema, pagsubok man sa buhay, praise God, ikaw po ang manguna sa kanilang buhay, Panginoon. Na hindi po kami bibigay, O Lord God, sa mga pagsubok namin. Maraming salamat, Lord God. Hallelujah. Pagpalain mo po, Lord, ang Chika family. At ganun din po, Lord, ang aming pastors, Pastor Carlo, Pastor Jory, Pastor Jimwell, Sister Rosaline, Sister Mary Jane, Panginoon, Sister Inday, Sister Limar. Ikaw po magpala sa kanila. Maraming salamat, Lord God, sa oras na ito. Sa mga pagsubok ng buhay namin. Tila ba, Panginoon, na kami po ay susuko na kami. But thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Dahil hindi ka po natutulog. At ikaw po ang gagawa ng kaparaanan upang kami po ay ma-overcome namin yung mga pagsubok namin, Panginoon. Maraming salamat, O Lord God. Hallelujah. Sa gabi, sa hapong ito, na dito po kami, tinuturuan mo po kami, Panginoon, na pagdating pala sa mga sakit na hindi pala kami dapat sumuko.
kundi uunsad po kami, Panginoon. Kaya thank you, Lord Jesus, hallelujah, sa oras na ito. Pagpalain mo, Panginoon, kasi nais namin, O Lord God, hallelujah, na maging, hallelujah, maging karapat-dapat po kami sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo din, O Lord God, ang mga bawat isa na nandito. Nasa baba, Lord, Brother Caleb, pagpalain mo ang aming kapatid na ito, Panginoon. Patuloy mo pong i-bless ang buong pamilya niya, O Lord God. Sister Dream High, Panginoon, alam ko pong meron po siyang talent, O Lord God, na ipinagkaloob po siya. Gamitin mo po siya mightily, Panginoon, and powerfully, Panginoon. Ganon din po, Lord, kay Miss Lovely. Hallelujah, nasa oras na ito. Nandito din po siya, Panginoon. Hindi po aksidente, Lord God, ang kanyang pagdako dito. Patuloy mo po siyang ingatan, palaguin, Panginoon. Hallelujah, sa kanyang pananampalataya. At ganon din po kay Miss Heart, Panginoon. Di man namin kilala, brother ba siya o sis ba siya, Panginoon. Lord, ikaw po manguna sa kanyang buhay, Panginoon. Ganon din po, Lord God, hallelujah, kay Miss Evans, O Lord God, hallelujah, na hindi po aksidente, Panginoon, ang kanyang pagtako dito. Kay Miss Im, Panginoon, hallelujah, patuloy mo pong patatagin ang aming kapatid na ito, Panginoon. Ups and down man sa kanyang buhay, O Lord God, blessing upon blessing, O Lord God, ay pagkaloob mo po sa kanya. Ganon din po, Lord, kay Miss Jeline, hallelujah, ako po'y nananalangin, Panginoon, ang kaligtasan sa kanyang buong pamilya, Panginoon. Ipagkaloob mo po nawa sa kanila, Lord God. Ingatan mo po ang bawat sitwasyon na meron sila ngayon, Panginoon. Ganon din po ang aming resident pastor, Pastor Carlo Almira, Lord God. Ako po'y nananalangin, nabigyan mo po siya ng kalakasan, hallelujah, at katagumpayan sa kanyang desire, sa kanyang buhay. Ingatan mo din po ang kanyang buong sambayanan, O Lord God, mula sa kanyang asawa, anak, Panginoon, at sa kanyang mga friends, O Lord God. Sister Syra, O Lord God, ako po'y nananalangin, Panginoon, na patuloy mo po siyang ingatan at gamitin mightily, powerfully, Panginoon, sa inyong mga salita. Hallelujah. Bigyan mo siya ng double portion of your anointing. Ganon din po kay Pastor Jim William. Hallelujah, Lord. Patuloy mo po itong ingatan ng aming kapatid, ng aming pastor, O Lord God. Hallelujah. Salvation din po sa kanyang pamilya. Kung meron pa mga pamilya na hindi pa nakakilala sa iyo, Panginoon. Ganon din po sa ministry na ipinagkaloob po sa kanya, Panginoon. Hallelujah, sa oras na ito, Lord. Hallelujah, Lord. Ikaw po ang manguna sa kanyang buhay, O God. Hallelujah. Bigyan mo po siya ng kalakasan lagi, Lord. Matagumpayan ang lahat na ito. Ganon din po kay Brother Henry Montenegro, Panginoon. Salamat sa kanyang buhay, O Lord God, na isa din po siyang daluyan ng pagpapala, O Lord God. Patuloy mo po siyang ingatan, patuloy mo po siyang palaguin sa kanyang pananampalataya. Hallelujah. Kahit anumang pagsubok, ito po'y aming isasaya, Panginoon. Ganon din po, Lord, hallelujah, kay Brother Vince sa oras na ito. Ikaw po ang manguna sa buhay ni Brother Vince, O Lord God, salvation sa buong pamilya na. Bigyan po siya ng authority to share your words, Panginoon, sa kanyang pamilya. Ganon din po, Lord, kay Sister Alma. Hallelujah, patuloy mo pong ingatan, Sister Alma, and Sister Inday, Sister Sinimar, Sister Mary Jean, and Pastora Rosalyn Pikit, Panginoon. Ganon din po, Lord, kay Sis Pinky, hallelujah, Brother Jeff Amoyo. Ikaw po ang manguna sa kanyang buhay, Lord, sa mga desisyon niya, Panginoon. Ganon din po, Lord God, kay Sister Chrissy, Chica Fam, O Lord God, at Pastor Jory, Sister Divine Faith, Sister Ligan, Sister Tricia, Panginoon. Lord, dinadala po namin sa panalangin ang mga kapatiran kung ito man sila, O Lord God, ay mayroong mga